Magandang umaga po mga karaypap. Ito, it's coffee time. Kape naman tayo. Alam niyo, may electric ako sa kaping barako. Yung walang asukal. May inam daw, sabi ng mga health practitioner. Yung kaping barako, walang asukal, ayan ay healthy pala yan. Ligtas nga inumin. Kaya siya na rin ang iniinom ko ito yung umaga. Kaya tiwalang-tiwala talaga ako. Kaya ito ay mainom sa kalusugan. Kaya yun na rin ang inumin nyo. Uy! Gulat ako. Akala ko tigre ang ingay na yan. Pusa lang din. Pusa ko na rin pala. Gulat ako eh. Nabitawan ko tuloy yung tasa. Pusa ko lang pala. Gulat na gulat ako eh. Si Miming pala yan eh. Akala ko tigre o ano man klaseng hayop. Ay nako. Iba na talagang thunders. Iba na talaga yung thunders na. Magulatin. Tapos naman to, exercise na naman ako para kondisyon naman sa katawan. Yan. Yan, ipapakita ko naman sa inyo yung aking kaiibang exercise. Yung exercise para sa mga thunders. Yan. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mag-push up. Hindi na kailangan yung tataob ka pa mag-push up. Hindi. Ito kaiba. Kaya yung ipapakita ko sa inyo mamaya. Bagay na bagay pala yan sa mga senior na. Kasi ang senior hindi pwede mapersa ang katawan. Kailangan medyo alalay lang. Sa ganong pamamaraan ay magkakaroon ka rin ng muscle. At saka yung muscle sa dibdib. Yan, simple lang pala. Yan ay natutunan ko rin sa mga fitness expert na aking na-research. Mayroon palang pamamaraan sa mga may edad na kung paano ang simple exercise na hindi sila mahirapan. Yan ang ipakita ko sa inyo mamaya. Pagkatapos inom ko ng kape, magpahinga lang ako kaunti, tapos sisimulan ko na yung ganong exercise. Kasi mainam nga yung lagi kang pinapawisan ba. Para yung mga taba-taba naman matunaw naman sa ating katawan. Yan ang nagsisimulan ng mga karamdaman eh. Kailangan lagi tayo mag-exercise. Hindi ko mo may edad na tayo, matanda na tayo, lagi lang tayo nakaupo. Paiga-iga, ay pangit yun. Unhealthy yung kalalabasan yan. Kailangan
tulungan din natin yung ating sarili. Yan. Ay payo ko lang sa mga kagaya ko. Yung ilang dyan, di naman natin din na lahat. Iniisip nila, kung sila ay senior na, magpahinga na. Hindi po pwede yun. Kailangan habang nakakilos ka pa, gagawa ka pa rin nga paraan para sa iyong kalusugan. Sige, tayo na, makapag-exercise na. Masdan nyo yung aking sinasabing exercise ng kagaya kong senior. Yung kakaibang push-up. Aray.
Ganun lang mga Karaypaps. Samahan nyo rin ng ibang eksena na exercise. Pagkatapos ng push-up sa pader. Yun. Okay na. Araw-araw pag gagawin nyo, okay at maganda sa kalusugan nyo. Nandito ako sa aming terrace. Nagpapahinga. Para tapos ng exercise eh. Relax muna. Tuwing umaga ko na ito gagawin. Ganyang exercise. Yan. Para yung ating mga buto-buto magkaroon din ng kondisyon. Pagkamat bira lang tayo lumabas kapag lakad-lakad. Kahit dito lang sa bahay, ating yun ang mga lahat na yan ating magagawa. Yan, hindi hard lang yan. Dito magagawa natin sa bahay. Yung ganong exercise. Huwag natin pabayaan ang ating sarili kaya tayo ay may edad na. Kailangan pa rin tayong kilos-kilos. Mahirap na eh. Alam niyo naman, pag hindi tayo kumilos, wala tayong exercise, alam naman ang dapat mangyari dyan. Kung exercise, pahinga, ano lang, kung masyado persahin yung katawan. At tayo mga senior, maingat din sa paglakad-lakad. Iwasan natin madapa. Yan, mabalian o kapilayan man. Kasi yung ating mga buto, hindi naman balik to. O mabalik man ito, mapilay man ito, hindi naman mabalik sa dati nung tayo bata pa. Kailangan nating ingatan yung ating sarili. Tsaka huwag na tayo mag-akyat sa mga matataas. Yan. Kaya minsan tayo may edad na, minsan nahihilo tayo, nalulula na. Hindi kagaya tayo ng kabataan pa. Ang ating immune system ay medyo may kahinaan na. Kaya kaunting ingat lang. Ay. Ganda na sinag ng araw. Maliwanag. Matutuyo naman tong mga sinampay ko. Yan. Yan. Siguro mga bagbang tanghali tuyo na to. Yan. Hindi sikat ang araw eh. Yun. Sa labas. Kadidili ko na rin din sa aking halaman. Tingnan yung buhay na naman sila. Kaya na bago ako mag-exercise, diniligan ko yan. Kasi pag hindi mo diligan yan, ay manunuyo sa init ng araw ngayon. Hindi ng init. Kaya kailangan natin diligan sa araw-araw. Ayos na rin yung tubo ng aking kamyas, bagamat wala pang bunga. Pero darating din ang araw yan ay mamunga din. Nagtampo lang din to dahil lagi yung bawasan ng mga sanga. Yung mga saging ko ay tuloy naman yan, matibay sa init yan eh. Yan. Tuloy ang paglago. Ganyan ang saging, matibay sa init.
At kay Inama naman, may mga halaman din ako dito namulaklak na. Ayun. Yan, nakikita yun naman. Kahit na matinding init, hindi yan sagabal sa kanya para magkaroon ng bulaklak. Akin naman tulinisan ang dala-dala ng aking may bahay ng mga ulam. Yan. Malingki kasi siya eh. Linisan ko na naman doon para mamaya maluto na. Para maaga pa makapagluto. Walang linis ng pinabili ng mga ulam. Yan ang mga gilinisan ko. Yun. Buto-buto para gawing sinigang. Yan. Tsaka itong galunggong. Yan naman ay kung naman yung tawag dito. Pasaing sa kamyas. Yun ang gagawin dyan. Ito naman yung hipon ay sigang din sa kamatis to. Yan.
Sigang sa kamatis. Masarap yan, lalo may halong kangkong. Yan, meron na, tsaka itong ginlinis, itong bangos. Sinigang din ito. Yan, may halo tayong pitsay dyan. Para riyan. Sa bangos. Yan. So, yan ay naka-prepared na. At least, nalinisan na. Para sa ready na sa pagluluto. Yun. Bagamat hindi man sabay-sabay lahat, mayroon naman tayo dito cooler. Yung iba, lalagay muna. At least, nakaplano na kung anong dapat kagawin dyan. Sa mga yan. Ready naman yung ibang ingredients dito. Yan, para dyan. Handa-handa na rin sa pagluluto lahat. Sa bangus naman, yan siguro yung uunahin ko ngayon, sigang, yung bangus. Yan, nakahanda na rin yung mga dapat ilalagay. Yan. Sibuyas, kamatis, at saka may okra tayo. Yan. Ay bawang pa pala, kulang pa sa bawang pala yan. Yan. Ngayong unahin ko ngayon, sinigang na bangus. At least nakahanda na yung mga dapat nga ihahalo dyan. Magsigang muna tayo ngayon para masarap yung sabaw. Tagal na tayo hindi nakatikim ng sabaw. Yun. Sarap ang sabaw ng bangus.